Obama diyan nga po sa Balagbag ramp ng Ninoy Aquino International Airport. Kasama sa delegasyon ni Obama si Evan Medeiros, ang top advisor ni Obama sa Asia. At kasamang sumasalubong kay Obama, sina Vice President Jojo Marbinay na nakita nga natin kanina, no? Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Department of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. At ayan po, nakikita na natin, magiliw na magiliw ang pagdating ni US President Barack Obama. Bumababa ho siya ng tarmac at ayan, nakikipagkamay na siya. Oo. Nakamay na po. Yan. The first ito raw ang pinaka-kinatatakutan ng mga Secret Service, yung mga ganito. Kasi open na open, eh, no? Kaya andyan yung mga chopper sa paligid, no? Oo, talagang todo ang pagbabantay niya, no? Si Krisha. Naging ang ating Philippine Ambassador naman sa Amerika, sa Washington. Yung kanyang famous thumbs up. Ayan po, ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ayan. Binibigyan na po siya ng honor. At very full, Igan, ang kanyang schedule. Dapat ikaw nagdala ng magkakaroon siya ng mga bilateral meeting, a joint press conference. Yung Filipino hospitality talaga mararamdaman. Ayan na yung sinasabi mo. Na paglipat niya, Marine One. Ayan. Ngunit ang gusto ko talagang tignan kung dalan na rin niya ang kanyang Limo One. Ito naman yung sinasabi. Alam mo yung Limo One na yan, talagang sinasabi na lang pinaka-heavily armored vehicle sa buong bansa. 8 inches raw ang armor plating yan, 5 inches yung bintana niyan. So, yung mga pintuan ng Air Force ay ng Limo One na yan, isang bigat ng pintuan ng Boeing 757 na aeroplano raw. Ayan, at sumakay na po siya sa Marine One, sa pong chopper, na mag-aatid po sa kanya. Sa kanya susunod pong destinasyon ay ito na po agad na sa Malacanang. Sa Malacanang Palace Grounds. Kaya no-fly zone po dyan ngayon sa paligid ng NAIA. So ito na yung tinatawag nating welcoming ceremony, no? Na sasagawa mamaya. Oo, yes. At pagkatapos nga nito, pupunta na ho silang Malacanang Palace Grounds, no? Para makipag-meet and greet kay Pangulong Aquino, no? At syempre, pagdating niya doon, ipipirmahan niya ang guest book na karaniwang ginagawa yung may ganitong mga pagbisita. Mga protocol, proceedings. At pagkatapos niyan, magkakaroon siya ng bilateral meeting doon sa State Dining Room sa Malacanang. Actually, maging sa palasyo, nalaman natin na mahigpit din po ang seguridad. Yung mga lagusan doon ay talagang may mga nakahanda ng mga bilang ng mga pulis at iba pang sa ating mga otoridad na para hindi po makalapit yung mga nagpo-protesta po ngayon. Hanggang ano lang sila. Binidyaman nila ang plano din umikot yan. Kung nabangan mo sa labas, pag-ipad. Alam mo, even medyo malapit na sa puso ni Obama itong Southeast Asia dahil naglagi din siya ng 4 na taon sa Indonesia. Kung alala natin dati, sinabi ni Obama na ang kanyang pamilya ay parang mini United Nations. Nung pinanganak siya sa Hawaii, yung mami niya pinanganak sa Wichita, Kansas, yung daddy niya naman taga Kenya. At kalaunan nung nag-divorce ang kanyang magulang, nagpakasaluli yung ina sa isang Indonesian. Kaya 4 years siya tumira doon nga sa Indonesia. Kaya medyo nakakapagsalita siya ng Indonesia ng konti, no? Kaya na, pinaiinit na po yung makina para ihanda na ng paghatid sa kanya, papunta po ng palasyo ng Malacanang. Kung saan meron din yung inihandang welcome ceremony roon. Ito pong si President Obama. At tulad ng nasabi na nga natin kanina,
malinaw siya kaysa sa Maraming TV. first ito si President Obama, no? Siya yung kauna-unahang African-American na naging presidente ng Estados Unidos. Siya rin yung unang Democratic president simula Possible nung pala yun. Franklin Roosevelt na nanalo Kahit pa malabo yung ng kinukuha. majority ng popular vote. Kaya second term na siya ngayon, no? At very pro-women din itong si President Obama dahil nag-appoint siya ng 2 babae sa Korte Suprema nila sa Amerika. So ngayon, 3 babae na ang nakautos sa Korte Suprema sa Amerika. Kauna-unahan yan sa kanilang kasaysayan. At nakita mo naman, medyo malusog. Pilipina yata yung kanyang taga-luto niya sa palasyo. O katulad ni George W. Bush, no? Pilipino Oo, rin ang namimili niya tagaluto talaga para Minentain sa yata. kanya. At ito pong pananatili niya sa Pilipinas hindi dapat lumagpas ng 22 hours. Kaya lahat po ng kanyang schedule detalyado po at talagang may oras na sinusunod. Pero Igan, ang sinasabi nga ng mga kritiko, parang hindi raw kagandahan ang timing ng pagbisita ni Obama sa mga bansang pinuntahan niya, no? Dahil may kanya-kanyang kinakaharap na matinding trahedya itong mga bansang pinuntahan niya. Ang Japan, di ba, tumama sa kanila noong 2011 ang isang malakas na lindol na nag-trigger ng tsunami, tapos nagkaroon naman ng isang nuclear meltdown sa Fukushima plant, no? Sa South Korea naman, kamakailan lang nagkaroon ng isang ferry accident na ikinamatay ng mahigit 100 pasahero, no? Karamihan pa sa kanila, mga second-year high school student na magbabakasyon sana sa Jeju Islands. At inahilin tulad pa ito ni South Korean President Park sa 9/11 terrorist bombing. At sa Malaysia naman, hindi pa rin natutukoy kung ano nga ang nangyari sa nawawalang Malaysian Airlines jetliner, no? Pero nakikipagtulungan ng Amerika at ang mga Malaysian para nga hanapin yung remnants nitong jetliner na ito. At dito nga sa Pilipinas, is syempre, sinisika pa rin natin bumangon sa bagyong Yolanda. Ngunit inaasahang babanggitin ito ni Obama, no, sa kanyang tatalupati rito. Sila talaga yung unang tumulong. No? At nakiusap sa iba pang kaalyadong bansa na tumulong din sa Pilipinas noong panahon ng disaster ng Yolanda. Dito, matapos yung ceremonial paglapag niya sa Malacanang, magkakaroon na po ng pulong itong 2 Pangulo ng Pilipinas, yung bilateral meeting na tinatawag. At pagkatapos niyan, magkakaroon silang dalawa yung harap sa media, yung joint press conference. Sa gabi naman, syempre, yung state dinner. Ayan. At sa kauna-unahang state visit ni Obama sa Pilipinas, kabilang sa mga isyong posibleng talakayin mamaya nila ni Pangulong Aquino, yung seguridad, meron po sa ekonomiya, at yung people-to-people ties ng 2 bansa. Ayon po kay Secretary Erminio Coloma Jr., 3 larangan ang pangunahing tututukan ng 2 liderato upang maliwanagan ang strategic partnership o yung pong Philippines-US bilateral relations. Pag-usapan ang aspeto ng US military and security assistance. Matatanda ang nagsimula pa noong 1951 ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. At kasama rin po sa pag-uusapan, siyempre yung issue po ng West Philippine Sea, na kasalukuyang sentro ng territorial dispute ng Pilipinas at China. Maaari nilang talakayin ang aspeto ng regional maritime security. Ang West Philippine Sea po kasi ang isa sa pinakamahalagang daluyan ng mga barko, at ang airspace naman sa ibabaw niyan, daluyan din ng eroplano. Mga sasakyang himpapawid na mahalagang daanan din ng mga kalakal at komersyo sa daigdig. 40% yan. At syempre tatalakayin din ng dalawa ang aspeto ng economic cooperation. Kabilang na po ang pagtulong ng Amerika sa Millennium Development Goal o ang development program ng Pilipinas. Nasa ilalim din ito ang pag-upgrade ng status ng Pilipinas sa US Federal Aviation Association o FAA na makakatulong sa pagpaparami ng dagsa ng turista sa ating bansa. Ikatlong aspeto naman ang people-to-people ties. Ayan, bago kayo mainip, baka wala pa sa minuto. Ang lapit-lapit lang mo yan ng NAIA. Papunta pong malaki ng gamit yung kanyang chopper. Ayan, ito na rin yung kabahagi po ng kanyang seguridad.